Dahil ngayon ay Pasko at wala namang simba, ginanap na ang simba namin noong 24. So, gumala kami sa Batikan, kana Tita Connie, kasi iniintay din nila kami doon. Nagluto daw siya ng aming lunch. So, yan. Kasama namin yung sina Kiko, si Hana, sina Tita Jen, at saka sina Tita Eva. So, isang tricycle kami, tapos ay dalawang motor. So, yan. O, diba? Kitang-kita ang barangay Kumon. Tahimik ang kalye, wala masyadong sasakyan, at siguradong ang mga person ay nangangasa kanilang bahay at nangangay ng kanilang mga handa. So, hindi kami naghanda ng araw mismo ng Pasko. Kasi yun nga, nakaplano nga kami pumuntang Batikan. At sabi ni Tita ay magluluto daw siya ng native na manok. Ginataang native na manok. So, we're so excited to go there. Kaya kami ay for the go. Yan ay 1 o'clock in the afternoon. At basta't ang mga family abala ay nagkayayaan na pumunta kung saan namin gusto, kami magkakasama talaga. So yan, yung location pala ng farm ni na Tita Connie at saka ng kanilang babuyan ay dyan sa may looban ng tapat ng Hall of Justice. Yan. Pagpasok nyo dyan, banda dulo yung sa kanila. Yan. Actually, pinalagyan nga pala to ng gate ng kanyang mga pinsan para parang private property yung nasa loob. So, yan, dito na lang muna namin ipinarada yung aming motor sa labasan kasi medyo hindi pa maganda yung pagkatambak ng bato dun sa mismong right of way. So, minabuti namin na kami maglakad na lang. Papasok. So, tara, pasukin natin ang Abalas Farm. Yan. Pinagbigyan din ng mga mamamas ko ngayon kasi as you can see guys, hindi maulan yung araw na yan. Dahil mainit, as in, kanina lang yan, maulan. Hindi siya maulan. So sabi ko, pinagbigyan sa umaga hindi maulan. Pinagbigyan ng mga mamamas ko mga bata. At yan, for the go na kami, nabuksan na namin ng gate at kami ipapasok na. Dahil kami ay kinihintay na nga ni Tita, doon daw kami magla-lunch. So yan yung daan papasok sa kanila. Ang dami dyan tanim na saging guys. Yan, ang daming tanim na saging, kamansi, at saka kung ano-ano pa. Mga kangkong meron din dyan sa bandang likod. Medyo madamo na nga lang kasi wala yung maggagamas namin dyan. So, tara, punta muna tayo kana Tita. Medyo mahangin pero okay naman ang panahon. Yan nga pala yung biik na bigay ko kay Ate Ronaldin. Tinan nyo. Kung makikita nyo, malaki na siya, diba? Dati nung binigay ko sa kanya, gagadaga lang yan. So, ngayon medyo malaki na siya. Natuwa lang ako. Nakita ko siya. Sabi ko, kakatuwa naman. Binigay ko kay Ate Ronaldin yan. As in, liit na biik lang. Parang daga lang nung binigay ko. Tapos yan na siya ngayon. Puro kinakain niya ay fruits and veggies, kung ano-ano. Tapos, may feeds din syempre. Kasi dahil nga dito kana Tita ay sagana sa mga tanim, may papaya, may saging, at kung ano-ano pa. Ayan, kung ano-ano mga pwedeng kainin dito na sadyang tanim nila. Kaya naman, yan, may saging pa. As in, kompleto. Tapos, nakalagay pa siya sa mismong diba? Kain lang ng kain. Tapos yan yung native na manok. Pinapakulo pa ni Chang. Pero malapit na siyang maluto. Dadagdagan na lang niya raw yan ng gata at saka ng papaya. For the go at kakain ng mga abala. Ano ang mga abala? Si Gabo, si Kiko, si Hana, si Tita Eva. At yung iba ay nangangasa likodan pa. Yan, si Tita Jen biglang sumipot na rin. Ito nga pala ay kalahati ay kubo nila, ay tulugan nila, tas kalahati ay babuyan. Dito sila nagfa-farm sila Tita Connie. Malawak tong kanilang farm na ito, kulang 1 hektarya. Ayan, so yan. Dumating na rin si Sharpay with my mom. At yan, naka-outfit pa si Sharpay dyan. O, diba? Sino ka dyan? Then, may ubas pa dyan siya sa kalapit. For the go, kain ng kain. May papayang hinog. Puro mga masusustansyang pagkain na makakain mo dito sa Batikan. As in, kung anong gusto mong kainin na prutas, meron sila. May saba,
may turdan. Pag gulay naman, marami ring mga gulay. Ayan. And then, meron din silang kamoting kahoy. Yan o, as you can see, sarap niyan. Tapos may nyog, tas may sugar. Sarap isaw-saw o, diba? Paskong araw nga yan guys. So, sawa na kami sa spaghetti, sa pansit, at sa kung ano-ano pang mga handang cakes or kung anong, diba? Kung anong inihahanda natin sa Pasko. So, ito, naisipan namin na ito na lang ang aming pagkain ngayong Pasko. Mahinog na papaya, tapos kamoting kahoy, tas native na manok. O, diba? Simple. Payak na pamumuhay, tipid pa. O, diba? Kamoting kahoy with kinayod na niyog and sugar. Sarap kaya, o, diba? Kaya naman ang ating pisngi dyan ay paluboy-palubo, palaki-palaki. Kasi walang humpay ang pagkain, kain lang ng kain. Tas yan guys, yung papaya na nakikita nyo sa table, as in fresh yan. Sabi ni tita na yan daw ay nahinog mismo dun sa puno. Kaya naman nung tinikman namin, super tamis niya guys. Diba yung iba, kinukuha hilaw pa yung mga binebenta sa palengke. Tas nilalagyan lang ng kalburo para mahinog. So ito guys, itong papaya ni Nachang, sadyang nahinog daw siya sa mismong puno. Kaya yan, pag kinain mo siya talaga matamis. At sa papaya pa lang at sa kamoting kahoy ay busog na kami. Ay samantala't hindi pa kami nagla-lunch dahil iniintay pa nga naming maluto yung native. Native na manok, ginatang native na manok with papaya. So sabi namin, paano na kaya kami makakakain pa ng lunch? Dito pa lang sa papaya at sa kamote ay busog na kami. 'Di ba? So sabi ko, nakakatuwa dito sa Batikan kasi mamaya pakita ko sa inyo, tipid sila sa water, hindi sila nagbabayad sa water, naka-solar sila. Hindi rin sila nagbabayad sa kuryente kasi naka-solar nga sila. Tapos yun, sa pamagitan din ng solar, yun din ang gumagana para magkaroon sila ng ng tubig. Yan si Mother for the go, kain din ng kamoting kahoy. Tapos iyan, habang kami kumakain, kamoting kahoy at ng papaya, nag-iisip na kami daw naman ay pagkatapos nito, pupunta naman kami sa Magsaysay at doon naman kami maggagala ka na Tita Rosie. For the go na naman ang mga abala. Kung saan magustuhan pumunta, ay punta lang, go lang, basta't may sasakyan. So yun guys, yan nga pala si Kuya Gabo at saka si Mother. Kain po tayo. Kain lang ng kain. Hanggat may nakikitang pagkain, hanggat may libreng pagkain, go. Kain-kain lang. Diba guys, usong-uso na ngayon yung pag nga Pasko, ang dami-dami nating sari-saring mga binibili at mga handa sa hapagkainan. May spaghetti, may pansit. O diba nakakasawa naman? So yan. Maiba naman guys. Si Tita Connie, yan nga palang may-ari ng lupa na aming pinuntahan ngayon. So, ayan. For the kain lang ang mga person, kain po tayo. Yun naman si Tio Ambo, yung asawa ni Tita Connie. Ayan si Tita. Pasyahan ng pag-aasikaso, pagluluto ng native. Dahil sabi niya ay bago daw kami pumunta sa Magsaysay, ay kami daw ay kumain muna ng lunch. Yan. Yan naman si Tio Nestor, yung naka-white. Si Tita Eva, yung naka-black na naka-sombrero. Tabang-taba ko na dyan ng kangunguya. Walang ginawa kundi ngumuya lang ng ngumuya. Kain ng kain. At yun nga pala si Tio Ambo, yan yung sinasabi ko sa inyo. Sa pamagitan ng kanilang solar, nakakahigop ng water diyan sa hose at nakakaipon sila ng tubig. Tapos puro solar yung ginagamit nila, pati sa kuryente solar din. Yan po. Yan po yung paligid ng kubo ni Tita. Tapos yan, di na nga nagtagal ay naluto na ang native na manok na aming hinihintay for the lunch. Yan, di ba? Sarap nito guys. Yung ang dami-daming gata. Tapos ay may papaya. Tapos ay yun. Yung sabaw pa lang ulam na. Diba? Si Ate Hana nga pala yung naka-white at saka si Kiko yung naka-blue. So, yan.
Kain po tayo. Pasyahan na ng pagtatakal pagkain. Kami ay madali lang dyan guys kasi kami nga ay papunta sa Magsaysay. Nakaplano kami papuntang Magsaysay. Doon naman ang aming next destination. Maigi na lang guys at hindi maulan ng araw na iyan. Dahil kung maulan ng araw na iyan ay hindi kami makakagala sa mga gusto naming puntahan. Kami stay at home sigurado. Tapos yan, si Kuya Gabo na ang kasunod na kukuha. Kanya-kanyang kuha, 'di ba? Kitang-kita naman sa picture, sa video na sabaw pa lang ay talaga namang liputok, kulay dilaw-dilaw pa sa sobrang taba nung native. Yan si Gabo na yung kumukuha. Si Gabo anak ni Tita Eva. So yan. Yan lang po, native na manok lang at saka mga prutas at kamuting kahoy ay solve na ang aming Pasko. Di masyadong nagastusan, pero kami naman ay solve at nabusog sa ngayong Kapaskuhan. So yan, di ba? Okay na okay ang aming Pasko at masaya, kompleto ang pamilya at magkakasama syempre. Yan, for the go. Kahit gano'ng kadaming kunin mong papaya as in, bumabha ang papaya ni Tita. Sa dami ng papaya niya. Yan naman si Tito Nestor. Siya naman ang kasunod na kukuha ng native. Yan po. Si Tito Nestor ay asawa ni Tita Eva. Meron silang dalawang anak. Si Hana ni Gabo. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan. Tapos yan, si Gabo, kumakain na siya ng... Yan naman si Kiko, anak ni Tita Connie. Yung mismo may-ari ng farm na yan. Kubo na yan. Tapos, si Tita Jen, yung naka-red. Siyempre, yung baby ko buon. Masarap ang pwesto. Nakatori doon sa kalamesa. Si Tita Eva, yung naka-smile. Si Hana yung kalapit, si Mother. At mga tahimik na. Nagsisikain na ng lunch. Kasi, medyo nagmamadali kami dyan. Kasi kami papunta nga sa Magsaysay. At ang inyong lingkod, kumuha din ako ng ulam at konting rice. Kasi nabusog na guys ako nung kamoteng kahoy at saka nung papaya. Kaya sabi ko konting rice na lang at saka ulam. Hindi ko na talaga kayang dagdagan pa ang aking rice sa dami. Sa busog na talaga ako. At yan, naglalakad na kami palabas. We're going to Magsaysay naman. Hindi na makalakad sa kabusugan kami as in. Full tank na kami dyan. Ay kami dadayo pa sa bahay ni Tita Rosie. So, yan si Hana, ni Kiko, siya ang magkasama sa motor. Kami naman ni Gabo ang magkasama sa motor at sina Sharpay naman, saka si Mother ay nakasakay sa tricycle, saka si Tita. Yan naman ang aking driver, poging driver na si Gabo. Ito mga kasama ko po guys ay aking mga pinsan. At si Gabo ay sa halip na siya ang mag-helmet dahil siya ang driver ay ayaw. So, sabi ko, ako hindi sanay nang ako hindi naka-helmet for the go, kaya ako ang nag-helmet while he's driving. Yan. Palabas na nga po uli kami ng Batikan, kami naman ay papunta sa Magsaysay. O, diba? Pag makikita nyo po, pag binebay nyo to, mismong tapat ng Hall of Justice yung lupa ni Tita. Paglabas mo, Hall of Justice na. Tapos yan. Biyahe naman kami ngayon. Tara, samahan nyo kami. Papunta sa Magsaysay. Napakaganda ng araw na yan kasi hindi mainit ang panahon, hindi naman ganun kainit, pero at least hindi umuulan guys. Pinagbigyan ng mga batang namamasko. Ang dami, nung nagbabiyahe kami, nakikita namin maraming mga bata na naglalakad at namamasko. Nagbabahay-bahay talaga sila para lang mamasko. So, hindi hassle sa kanila kasi hindi umuulan. So, yan. Nandito na kami ngayon sa Tungguhin. At malapit na kami sa Three Lion. Paakyat na kami sa Magsaysay. O, diba? For the go na naman. Basta't pag nagkaayan po ang family Abala ay talaga namang hindi pa pipigil. Laging magkakasunod, magkaka-convoy. Ka-convoy namin dyan si Kiko ni Hana. Yan, yung dalawa. Tapos yan. Yan na po yung Three Lion. Paakyat na kami papunta sa Magsaysay. Diba? Pag mapapansin nyo guys, wala masyadong sasakyan sa kalye. Medyo, kumbaga man sa dagat ay lantap ang kalye natin. Wala masyadong bumabiyahe.
tahimik na tahimik ang kalye. Yan ay oras ay mga 1:30 p.m. At tingnan nyo naman guys, bihirang-bihira ang mga bumabiyahe at nangangasabahay sigurado ang mga family nagse-celebrate ng Christmas or nasa ibang lugar or nasa resort. Kami naman ay punta nga kami kana tita. So yan, malapit na kami kana tita. Samahan nyo kami, pakita namin sa inyo ang bahay ni Tita Rosie, kapatid ni Mother. At itong magkakapatid na ito ay talaga naman pag nagsama-sama ay walang sigla ng mga saya. Dahil sila ay nagkita-kita, bihira lang, pero daming mga kaligaligan na talaga namang istoryahang sila-sila lang ang nagkakaintindihan ay sila-sila ay masasaya. O, diba? Ganda ng weather niyan. The weather is good. Super good ang weather. At masaya din naman yung naroon sa likod na namin. Nakakonvoy naming motor. Si Hana ni Kiko dahil yun nga maganda yung panahon. At ang lola mo ay medyo nababanas na sa kanyang helmet. O, diba? Pero ang init niyan guys, ng oras na yan. At nang nakarating nga kami sa bahay ni na Tita Rosie, binanatan agad ni Ate Hana mag-video okay. At yan naman si Karen ay nahihiya-hiya pang magpakita sa aking video. Yan lang po. Salamat po sa inyong panunood.